tao parang they thrive on chismis. Chismis. Kasi hindi pa naman napuprove yung gano'n. And apparently, they have denied na tinanggal nila si Congressman Neil Tupas as head of the prosecution team. No? But in any case, you teach, hindi ba? Paano mo ine-explain itong mga nakikita mo ngayon sa iyong mga estudyante? Anong mga mensahe na ibinibigay mo sa kanila para lubos silang maintindihan itong paglilitis na ito? Una po, hina-highlight lang na kailangan daanan yung proseso kasi importante na malabas yung katotohanan at may mga tao sa gobyerno na wala nang ibang pamamaraan para malabas yung katotohanan kundi impeachment court na tulad po ng sa kay Chief Justice. So maganda po nakatutok tayo para maliwanagan po tayo na walang yung mga pagkakamaling sinasabi ng mga kampo ay mapatunayang totoo ba or hindi. Okay, maraming salamat, Carl. Ngayon naman po, kasama natin sa ating live studio si Deputy Commissioner James Roldan. Magandang hapon. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa inyo. Thank you for coming over. Kakatapos lang po ng pagtestigo ni BIR Chief Kim Henares. Ano? At meron lang kaming katanungan kaunti patungkol dito sa naganap dito. Yung kasi pagpa-file ng income tax return ng isang tao, pwede pala yun na ipapalitan mo kapag meron kang, let's say, naisip mo, kulang pala, hindi ko na, idadagdag mo, pwede pala yun. Opo, legally speaking po, allowed po naman yun, may konting leeway sa batas po na pag ang isang taxpayer, alam naman natin, pwedeng nagkulang or hindi kompleto pa yung impormasyon nung panahon nung kailangan na mag-file, pwede pa rin mag-amendahan ng kanilang Pero income pwede tax yun, return. even after so many years, let's say after 5 years, pwede pa rin yun? Kung tutuusin, pwede pa. Ang baka maging konsiderasyon doon is, kasi meron ding period for prescription, no, para ang BIR maghabol. No? Kung lampas na yung panahon na yun, baka hindi na niya gustuhin na amendahin pa niya yung kanyang tax return. Sir, pwede niyo po bang explain nga yung konsepto ng prescriptive period? Na kunwari may mga tao nga na nagkamali lang, ganyan. Ano yung leeway o gaano katagal sila pwede nilang ayusin itong mga ITRs? Siguro ang statement, ang mas pagka meron kang maling na-realize mo na mali yung tax return mo, ang pinakamaganda dyan talaga, amendahin mo. Kasi gusto mo naman ay tama yung naka-reflect doon. Ngayon, meron naman tayong provisions on prescription. Nabanggit ko yun kasi pwedeng maging konsiderasyon yun. Kasi pwedeng isipin din ng taxpayer na since yung period of prescription kasi yan yung panahon para ang BIR dapat makapag-assess ng kakulangan sa taxes. Ngayon, pwede maging konsiderasyon ng isang taxpayer na since lampas na yung panahon para maningil ang BIR ng dagdag tax, baka hindi na niya isipin na magpalit. Kasi meron pang, kung magpalit kasi baka magbayad pa siya ng dagdag. Pero under the law, ilang taon yung prescriptive period? For regular cases po, 3 years po yan. 3 years. But for fraud cases where there is non-filing or gross under declaration of income, pwedeng 10 years yan. 10 years. To amend. Maximum of 10 years. Opo. Ang prescription po yan, hindi pa yan yung to amend. Yung amendment actually, pwede ka mag-amend. Ang restriction lang sa amendment of returns is yung pag iniimbestiga ka na ng BIR. Yun, hindi mo na pwede. Hindi ka na pwede. Kung di ba may amnesty kayo? May mga amnesty period pa? Opo. Where does that fall? Kung sabihin, Okay. Ang amnesty kasi, ang amnesty na in the true sense po, yan po yung legal amnesty, the one passed by Congress. So, may batas po yan, tapos papatupad ng BIR. So depende po sa batas na inilabas ng Kongreso, yung paano makapag-avail ng amnesty. Gaya nung huling amnesty period po natin, mga 4 years back, ang sabi ng batas, basta magbayad ka ng amnesty tax, which is based on your assets, on your net worth, na parang SALN din. Magko-compute din ng parang SALN ang isang taxpayer, tapos yung kanyang net worth, magbabayad ka ng 15% noon or amnesty tax. Tapos lahat ng
nung kakulangan mo sa tax, if ever, from 2005 and prior, will be considered condoned, no? So hindi na mahahabol ng Hindi ka gobyerno. nakakasuhan Forgiven ka na. Yun. Kailangan pala mag-file ka agad ng ano. Pero hindi yan yearly nagbibigay ng Hindi po, amnesty. kailangan niya ng isang batas galing sa Kongreso. Kaya hindi yan special na okasyon, no? Hindi yan regular na nangyayari. Pero sir, na-mention kanina ni Senate President Enrile yung konsepto ng tax audit assessment. Hindi ko alam kung sa preliminary studies na ginagawa or something. Pero ano pong ibig sabihin nito? Okay. Basically ang ibig sabihin niyan is that each taxpayer pwede yan ma-examine, no? Pwedeng i-review, i-audit ng BIR yung kanilang tax return, no? Yung kanilang tax payment. At ang nagti-trigger niyan, ang pinaka-trigger niyan, yung tinatawag na letter of authority. So ini-issue yan ng BIR dun sa taxpayer at dun sinasabi na ikaw ay ino-audit, kailangan ka mag-submit ng mga dokumento. At diyan nag-uumpisa nga yung audit at patungo yan sa isang computation or assessment na tinatawag namin. Kaya tax audit assessment. So dun sa assessment, dapat isabihin ng BIR magkano ang kakulangan ng tax ng isang taxpayer at ano yung facts and the law. Bali, susuportahan namin yung computation. Dahil dapat yan, yung computation ay dapat base sa batas at dun sa mga facts o yung mga na-verify na information dun sa return at dun sa pag-iimbestiga ng BIR. So sir, kahit kailan pwede ho itong sabihin natin nangyari yung pag-misdeclare ng 1990 tapos 2009 niya lang nalaman. Pwede pa rin po ba itong may subject for corrective measures or mapunta sa isang tax audit assessment? Well, kung walang fraud involved, yun yung pumapasok yung 3-year period of prescription. Pero kung may fraud yan, ang prescriptive period natin is 10 years from discovery. So, assuming na kahit na 1990 yan, at na-discover natin just this year na merong hindi na i-declare ng 1990, technically, pwede pa. Akala ko may prescriptive period yun. Opo. So, hindi pala, Meron po, pero yung sa fraud cases po, ang reckoning point po ang pag-umpisa ng 10-year period is from discovery. So, from discovery. Opo. So, kung nalaman doon sa panahon na kailan nalaman, saka lang po tatakbo yung 10 years. Kaya medyo malaki ang leeway para sa gobyerno. No? Kasi unless mapakita nung taxpayer na alam niyo na yan, ang gobyerno alam na yan, impormasyon Siyempre, na yan. hindi nyo alam kasi kung hindi, iimbestigahan nyo na siya. Oo nga po. So, hindi pala safe ka. So, talagang dapat hintayin nyo amnesty kasi yun lang ang lusot niya. Opo. Oo. Saka, ang pinakamaganda po dyan, magbayad po. Magbayad na, no? Kapag yung ganito, may mga nakakasuhan kayo na even 10 years ago nadidiscover nyo, gano'n. Meron naman. Sa ngayon po yung mga nakakasuhan pa, hindi ka naman ganun katagal. Kasi may mga ilang kaso dyan, mga last year, 2 years ago pa lang, na namin na nakakasuhan na. So, hindi, siguro, pag naubos na yung mga more recent cases, pwede kami maghanap ng mas palayo. Pero sa ngayon, of the recent cases po, yung mga, hindi pa kami... Yung mga big fish po, yung mga, kasi di ba you filed tax cases against them, billion-billion pag minsan pa, pero parang bakit walang nangyayari? Well, actually, meron namang nangyayari. Hindi siguro natin na hindi na lang masyadong nababalitaan. Kasi ang napapublicize na gusto po yung pagfa-file ng mga kaso sa DOJ. Yes. Pero alam po natin, meron po tayong due process. So, hindi pa po tapos doon. So, ano pa yung DOJ, maghihiring pa sila kung may probable cause at isasampa pa sa korte. Yung mga proceeding po na yun, actually, mga ongoing naman yun. Hindi lang masyado na... Pero meron na bang nakulong dahil sa tax fraud? Wala pa pong of recent na nakulong. Pero very recently po, lumabas po yung isang Supreme Court decision on a tax evasion case that was filed
about 3 to 4 years ago is the Gloria Quintanar case. At doon meron tayong conviction na may finality na. So these are one of the cases that was filed under the rate program, the Run After Tax Evaders Bakit magkano ho yung inevade niyang tax? Hindi ko ma-recall yung exact amount, but itong taxpayer na convict is someone who's involved with multi-level marketing and then discover na hindi nag-declare ng income at so nakasuhan ng rate under the rate program. Nabanggit ko po kasi this rate program is still ongoing. And under the leadership of Commissioner Kim Henares, we have filed 88 cases already, and we still do file every other Thursday. So nakulong na itong si Quintanar. With finality po yung decision ng Supreme Court. So I think that will come very Pag soon. ganun ba, anong penalty? Gano'ng katagal yung pagkukulong siya? I think doon sa kanya may up to 2 years. Up to 2 years. Sir, yun nga po, balik tayo dun sa usapin ng tax audit. Paano masasubject ang isang tao sa tax audit? Sabihin natin kahit 50 pesos lang yung na-misdeclare niya, may anong amount po ba which would trigger na dapat ma-audit ka? Meron pong guidelines ang BIR, audit guidelines. Usually, doon naka-spell out yung mga kaso na i-audit ng BIR. Usually, ang determinants yan is the amount of the sales, or the amount of the taxes paid, or it could be the fact that this taxpayer is in a loss position, meaning nag-declare siya na lugi siya. Pwede rin yung investigahin kasi merong mga taxpayer na nag-declare silang loss kasi pag loss ka, wala kang tax babayaran. So, checkin kung talagang totoo yung kanilang sinasabi. Ito pong, like for example, the case of Chief Justice Corona, you are conducting an investigation right now according to Kim Henares that ito nga, tinitingnan niyo, ina-assess niyo kung merong discrepancy dito sa pagpa-file niya ng kanyang income tax return. Kapag natagpuan niyo na merong ang discrepancy, a case will be filed against him. Tama po ba yun? Well, kung merong iniimbestigang taxpayer po, syempre, ang definite po dyan is yung sisingilin po yung tax. Pero yung whether there's a criminal violation, it will depend on the facts or ano yung lalabas sa investigasyon. So, pwedeng magresulta sa ang singil, ang habulin ay tax lang. Pwede rin po na dahil sa kasi kung ano, depende kung ano yung akto na ginawa ng taxpayer. So, kung yan may di mo makonsider na tax evasion, then, meron niyang pwedeng kulong at pati pa rin yung tax babayaran. So, kahit na kunwari, depende kahit anong amount po ito? Kahit... yes, essentially, wala namang... parang walang level. Walang level. Let's say, kung ang kaso is non-filing of income tax return, failure to declare, you have income di mo dineclare, that is, tax evasion. But yung misdeclaration? Pag misdeclaration, it will depend on the amount of the actual income as against the one that was declared. Kung more than 35% yan, ang under declaration, then there is a presumed fraud. So, pwede magresulta yan sa tax evasion case. Carl, nakita natin na para pinag-uusapan natin yung konsepto ng ITR at marami yatang tao sa publiko yung nasisindak doon sa konsepto o may takot na, naku, baka may mahuli ako ng BIR or baka may misdeclare ako kahit di ko naman sinasadya. Paano ba yung pagtanggap ng publiko dito sa konsepto ng pagfa-file ng taxes? At sa tingin mo ba may mga information na dapat malaman yung mga tao sa mga ganitong klaseng proseso? Tama po.